Welcome back sa PH Grind Recap. Are you still a cop? No! Ikukwento ko ngayon sa inyo ang crime thriller film noong 2006 na pinamagatang The Departed. Cannolis or something? Spoilers alert, watch out, and enjoy. Ilang taon na ang nakalilipas sa South Boston, laganap ang lahat ng krimen, at isinalaysay ng Irish-American mob boss na si Frank Costello na mas gusto niyang maging arkitekto ng kanyang kapaligiran at kailangan mong kunin ang gusto mo sa buhay. Pumunta siya sa Park Cafe upang mangolekta ng pera mula sa may-ari at nilapitan ng isang batang lalaki na nagngangalang Colin Sullivan, na isang Amerikanong lalaki na may lahing Irish na nawalan ng mga magulang at nakatira kasama ang kanyang lola. Binilhan ni Frank si Colin ng mga grocery at isang comics at binigyan siya ng pera. Tinanong niya ang bata kung magaling siya sa paaralan at nang tumugon si Colin ng oo, sinabihan siya ni Frank na hanapin siya kung sakaling gusto niyang kumita ng karagdagang pera. Kalaunan ay nagsimulang magtrabaho ang batang si Colin sa paggawaan ng sasakyan ni Frank. Ipinaliwanag ni Frank sa kanya na ang mga taong sumusubok na lumamang o sinasabihan siya kung ano ang mga gagawin ay nakakamit ang kanilang kamatayan. Nag-flash forward sa kasalukuyan kung saan si Colin ay nasa hustong gulang na at nasa pagsasanay sa Massachusetts State Police Academy. Pagkatapos ng kanyang graduation ceremony, napansin niyang huminto ang sasakyan ni Frank sa kalapit na kalye. Sa loob ng kotse, binigyan ni Frank si Colin ng regalo. Si Colin ay isa na ngayong opisyal na daga o SPS sa loob ng police department. Habang si Colin ay nagsasanay sa pagre-raid ng mga bahay kasama ng ibang pulisya, si Billy Costigan na isang Amerikanong lalaki na may lahing Irish ay kasalukuyang nasa pagsasanay pa rin sa State Police Academy. Ang ina ni Billy ay sumakabilang buhay na at naiwan siyang walang malapit na pamilya. Pumasa si Colin sa detective exam at tinanggap ni Captain Quinnen at Staff Sergeant Dignam sa Special Investigation Unit o SIU. Nang makaalis na si Colin sa opisina ni Quinnen, si Billy naman ang sunod na pumasok. Si Billy ay patuloy na tinatanong ni Dignam patungkol sa kanyang koneksyon sa kanyang pamilya sa South Boston, partikular na ang kanyang tiyuhin na si Jackie na isang small-time mobster bago siya pinatay. Hindi sila kumbinsido na si Billy ay dapat na maging isang pulis, ngunit nag-alok sila sa kanya ng isang malaking bonus na walang buwis kung siya ay magiging undercover at papasukin ang mob upang mahuli nila si Frank Costello. Sinabi ni Quinnen kay Billy na kailangan niyang umamin ng guilty sa mga kaso ng pag-atake at kusang magpakulong na susundan ng probation at utos ng korte na pagpunta sa mental health professional upang mabenta ang kanyang undercover identity. Pinalaya si Billy pagkaraan ng 4 na buwang pagkakakulong at pumunta sa bahay ng kanyang tita Cathy. Sinabi niya sa kanyang pinsan na si Sean na nakakuha siya ng insurance money nang mamatay ang kanyang ina at gustong gamitin ito sa pagbili at pagbebenta ng mga drugs para kumita. Sinigurado niya kay Sean na hindi na siya isang pulis. Kalaunan, nagmaneho silang dalawa sa gabi at nakikipagdeal ng droga sa iba't ibang mga tao. Pumunta sila sa isang bar kung saan nakipag-usap si Sean kay Mr. French, ang kanang kamay ni Frank at ilang iba pang mga lalaki. Iniinsulto ng isang lalaki sa bar si Billy sa pag-order ng paborito niyang inumin na cranberry juice na sinabing para daw ito sa mga babaeng may period. Kusa siyang nag-overreact kung saan binasag niya ang isang bote sa ulo ng lalaki, umaasang makukuha ang atensyon ni Mr. French. Inawat ni Mr. French si Billy at sinabihan siyang may mga taong maaari at hindi maaari niyang saktan sa lugar na ito at isa ang lalaking iyon sa mga hindi niya maaaring saktan. Sinabi rin ni Mr. French na kilala niya si Billy dahil sa kanyang tiyuhin na si Jackie at pagkatapos ay inalok niya itong bilhan ng cranberry juice. Kinausap ni Dignam ang ilang ahente sa conference room sa police headquarters. Si Dignam ang tagapag-ugnay ng unit sa undercover section at sinabi niya sa team na hinding-hindi nila malalaman ang mga pagkakakilanlan ng mga undercover agent dahil napakaraming leaks sa departamento. Pinapadali niya ang team sa mga pinakabagong development sa kaso ni Frank at nalaman nilang magbebenta siya ng mga ninakaw na military-grade microprocessors sa China. Si Colin at Barrigan ay sinusubukang makakuha ng lead sa kaso mula sa mga residente, ngunit hindi sila nagtatagumpay dahil natatakot ang mga residente kay Frank. Kasabay nito, binibigyan ni Colin si Frank ng mga impormasyon mula sa kanilang departamento upang matulungan siyang maiwasan ang mga pulisya. Habang nasa elevator, nakilala ni Colin si Madeline na isang police psychiatrist.
Sinabi niya sa kanya na kilala niya kung sino siya at na siya ay isang state trooper ngunit nag-aaral din para sa isang law degree. Nang paalis na si Madeline sa elevator, pinigilan ni Colin ang pinto mula sa pagsara. Nilinaw niya sa kanya na hindi siya titigil hanggat hindi siya pumapayag na maghapunan kasama niya, kaya kalaunan ay ibinigay na ni Madeline sa kanya ang kanyang business card. Kumakain si Billy ng almusal sa Park Cafe habang pinagbabantaan ng dalawang Italian-American gangster ang may-ari ng tindahan dahil sa hindi pa nababayarang utang. Pasimpleng lumapit si Billy at walang awang binugbog ang mga lalaki upang palakasin ang kanyang identity bilang isang kriminal. Madali niyang napabagsak ang dalawa ngunit napilayan siya ng isang kamay. Naghahapunan sina Colin at Madeline sa isang French restaurant. Nag-uusap sila tungkol sa trabaho ni Madeline at nag-enjoy sa isang masayang gabi. Samantala, umiinom si Billy ng cranberry juice sa isang bar nang biglang pumasok si Frank at umupo sa kanyang tabi. Ito ang sinisikap na makamit ni Billy ngunit nagkunwari siyang hindi niya kilala kung sino si Frank. Inutusan ni Frank si Billy na sundan siya sa likod ng bar. Sinabi niya sa kanya na ang mga binugbog niyang Italyano ay konektado sa mafia sa Providence at babalik sila para patayin siya. Sinabi niya na kaya niya itong pigilan at tinanong si Billy kung nais niya ba itong pigilan. Pinag-uusapan nila ang yumaong ama ni Billy habang kinakapkapan siya ni Mr. French. Matapos suriin ang kanyang buong katawan, winasak ni Mr. French ang nakabalot sa kamay ni Billy upang suriin ito. Pagkatapos ay lumapit si Frank at nagsimulang tanungin si Billy kung siya ba ay isang pulis ngunit mariing tumatanggi si Billy habang hinahampas ni Frank ng boots ang kanyang kamay. Nang makumbinsido na si Frank, inutusan niya si Billy na itigil na ang pagbebenta ng droga kasama ang kanyang pinsan at pagkatapos ay binigyan siya ng pera upang ipagamot ang kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang araw, iniimbestigahan ni Colin ang kaso ng dalawang pinatay na gangster mula sa Providence na siyang mga binugbog ni Billy sa Park Cafe. Tinawagan ni Colin si Madeline at hiniling na magkita para sa hapunan. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, pinalitan niya ang SIM ng kanyang telepono at tinawagan si Frank upang sabihin sa kanya ang tungkol sa investigasyon. Sinabi ni Frank na finrim up niya ang isang lalaki para sa mga pagpatay at itinuro sa kanya kung saan mahahanap ang itinanim na baril upang patunayan na guilty ang lalaki. Pagkatapos nito, kumain si Frank ng almusal at pinag-uusapan ang mga posibleng gamit niya para kay Billy. Inilabas niya ang isang putol na kamay ng tao at inilagay ito sa mesa, habang si Billy ay labis na nagulat at natakot. Pumunta siya sa banyo at dali-daling inalis ang mga wire sa kanyang katawan at itinapon ito sa labas ng bintana. Si Queenan at Dignam na nakikinig sa kanilang usapan ay nadismaya na hindi na nila maririnig ang iba pa. Naglalakad si Billy sa tabi ng daungan habang kausap niya si Queenan sa telepono. Sinabi niya kay Queenan na hindi na siya muling magsusuot ng wire dahil sa takot na mabuking siya ni Frank. Ibinalita ni Queenan na si Frank ay magbebenta ng mga microprocessors ng militar sa mga inchik at sinabihan si Billy na ipaalam sa kanila kung may narinig siyang anumang bagay tungkol dito. Pagbalik sa opisina, kinausap ni Colin ng isang maliit na pangkat ng mga opisyal. Sinabi niya sa kanila na pinaghiwa-hiwalay ni Queenan ng SIU na sa tingin niya ay isang magandang bagay dahil maaaring may daga si Frank sa departamento at wala siyang tiwala sa kalahati ng mga pulis. Si Frank at Billy ay nasa isang restaurant na pinag-uusapan ng tungkol sa tatay ni Billy, si William Costigan Sr., habang kinukunan sila ng mga larawan ng isang surveillance team. Nagbiro si Frank na papatayin ng tatay ni Billy ang lahat ng kailangang patayin kung malalaman niyang nag-uusap silang dalawa. Ang isa sa mga tauhan ni Frank na si Fitzy ay nakakulong sa Special Investigation Unit ni Colin. Ipinaalam nila sa kanya na hinihintay pa nila ang abogado ni Fitzy at tinawagan na niya ito ngunit hindi pa siya sumasagot. Dahil dito, nagpa siya si Colin na magkunwari bilang kanyang abogado at pumasok sa interrogation room matapos ipasara ang speaker at camera sa silid. Binigyan ni Colin si Fitzy ng telepono at sinabihan siyang sabihin sa kanyang ina na hindi siya makakauwi para sa hapunan. Ginawa ni Fitzy ang sinabi sa kanya ngunit ang totoo ay tinawagan niya si Mr. French at binigyan siya ng babala na nagpahintulot sa kanila na iligpit ang lahat ng kanilang mga bagay bago sinunog ang lugar at umalis. Kinabukasan, si Billy ay nasa kanyang psychiatry appointment kay Dr. Madeline sa kanyang opisina. Ibinahagi ni Billy ang mga flashback ng pagpatay na nararanasan niya habang siya ay nasa undercover mission. Matapos ang ilan pang pag-uusap, sinabi ni Billy na gusto niyang humingi ng mga tableta na makakatulong upang harapin ang kanyang stress. Gayunpaman, hindi pumayag si Madeline na labis na ikinainis ni Billy. Kalaunan ay pumayag na si Madeline at binigyan siya ng reseta at sinabing mas mabuti para sa kanya na lumipat sa ibang psychiatrist. Pumayag si Billy at inanyayahan siyang magkape.
Nakipagkita si Billy kay Quinnan at Dignam at sinabi niya sa kanila na nasisiraan na siya ng bait dahil sa pagpapanggap bilang ibang tao. Nagbanta si Dignam na kailangan niyang ituloy ang kanyang misyon o kung hindi ay buburahin nila ang kanyang file. Ito ang ikinakatakot ni Billy dahil silang tatlo lang ang nakakaalam na siya ay isang pulis. Sinabi ni Quinnan na kailangan niya pang maghintay ng kaunting panahon dahil nangangalap pa sila ng impormasyon upang magawa ng kaso si Frank upang mahuli nila siya. Ipinaalam naman ni Dignam na sa tingin nila ay may espiya si Frank sa loob ng departamento. You serious? I'm afraid so. Sa isang opisina, si Captain Ellerby ay kinakausap ang task team tungkol sa isang operasyon na kanilang gagawin. Sinusubaybayan nila ang isang bodega kung saan magaganap ang pagbebenta ng mga microprocessors. Dumating si Colin at labis siyang nabigla tungkol dito dahil wala siyang kamalay-malay. Sinabi ni Ellerby sa koponan na si Frank Costello ang kanilang pangunahing target sa operasyon na ito. Humingi ng pasensya si Ellerby kay Colin dahil sa huling pag-abiso sa kanya at sinabing nagmula ang lead na ito mula sa undercover ni Quinnan. Agad na tinawagan ni Colin si Frank upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Kinagabihan sa bodega, ang deal ay natuloy ayon sa plano ngunit hindi nakukuha ng pulisya ang ebidensyang kailangan nila dahil sa blind spot sa kanilang mga surveillance camera. Gayunpaman, nagpadala ng mensahe si Billy kay Quinnan na nagpapahiwatig na naroon ang buyer at kasalukuyang nagaganap ang pagbili. Natapos ang kanilang transaksyon nang hindi man lang nakakuha ng sapat na ebidensya ang mga pulis dahil sa palpak na pagkakalagay ng mga kamera. Tinawagan ni Billy si Dignam at sinabi sa kanya na positibo siya na mayroong daga sa SIU dahil alam ni Frank ang lahat. Sinabihan niya si Dignam na asikasuhin nila ang daga sa kanilang departamento o kung hindi ay papalpak ang kanyang misyon. Si Billy na mukhang stress na ay pumunta sa isang cafe upang makipag-usap kay Madeline, ngunit nilinaw nito sa kanya na nasa isang seryosong relasyon na siya. Tinawagan ni Frank si Colin at sinabi sa kanya na mukhang may tauhan siyang isang pulis at inutusan si Colin na alamin kung sino iyon ngunit ipinaliwanag ni Colin na wala siyang access sa mga undercover ni Quinnan at Dignam. Gayunpaman, hiniling niya kay Frank na kunin ang mga tunay na pangalan ng kanyang lahat ng tauhan, maging ang kanilang SS number, bank account at iba pa upang mahanap niya kung sino ang undercover. Isang araw, binugbog ni Billy ang isang tauhan sa kanyang tahanan para sa hindi pagbibigay kay Frank ng bahagi ng pera. Natatakot para sa kanyang buhay, isiniwalat ng lalaki na si Frank ay isang protektadong impormante ng FBI na binibenta ang kanyang mga tauhan at iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya nahuhuli ng FBI. Si Billy ay labis na na-shock sa revelasyon na iyon. Kinagabihan ay pumunta siya sa bahay ni Quinnan at ipinaalam ang kanyang nalaman na impormasyon na si Frank ay isang FBI informant. Kinabukasan, si Billy at ang iba pang miyembro ng gang ni Frank ay ipinatawag sa isang bodega upang kumpletuhin ang mga papeles kasama ang kanilang mga personal na detalye. Sinabi sa kanila na ilagay ang lahat ng kanilang mga form sa isang sobre na may label na Citizens Trust. Kinumpleto ni Billy ang sa kanya at itinama ang spelling ng citizen sa envelope bago umalis sa kabila ng abiso sa kanila na manatili ang lahat. Pumunta siya sa apartment ni Madeline kung saan busy ito sa pag-iimpake ng mga kahon dahil lilipat siya sa bahay ni Colin. Nag-usap ang dalawa ngunit nauwi rin sila sa pagtitiktok. Isang gabi, nagkita sina Frank at Colin sa isang sinihan at pinag-usapan ang tungkol sa daga sa mga tauhan ni Frank. Lingid sa kanilang kaalaman, sinusubaybayan sila ni Billy mula sa kabilang upuan at nakatanggap ng text message na nag-uutos sa kanya na alamin ang pagkakakilanlan ng daga ngunit hindi niya makita ang mukha ni Colin. Matapos mag-usap, ibinigay ni Frank kay Colin ang sobre at pareho na silang umalis. Sinundan ni Billy si Colin sa labas at nakatanggap muli siya ng mensahe na nagbibigay pahintulot sa kanya na arestuhin ang sospek. Habang nasa isang eskinita, nakatunog si Colin sa ginagawang pagsunod sa kanya at kalaunan ay nasaksak niya ang isang empleyado sa restaurant dahil sa maling akala. Di nagtagal ay nagawa ni Colin na matakasan si Billy dahil sa insidente. Nakasalubong ni Colin at Dignam ang isa't isa sa istasyon ng pulisya at nagpalitan sila ng masasakit na salita. Inakusahan ni Dignam si Colin bilang isang daga habang sinigawan naman ni Colin si Dignam na kailangan niya ang pagkakakilanlan ng kanyang mga undercover agent. Nag-iisa sa kanyang opisina, binuksan ni Colin ang sobre na ibinigay sa kanya ni Frank at nagsimulang maghanap ng mga pangalan sa computer, ngunit wala siyang makita. Na-realize niya na mahahanap niya ang undercover kung susundan niya si Quinnan, kaya inilagay niya ito sa ilalim ng surveillance. Sa isang bar, nagtipon si Frank ng isang pangkat ng mga bagong lalaki at sinabihan si Billy na maaari siyang magpahinga para sa gabi dahil gagamitin niya ang mga bagong crew. Umalis si Billy sa bar at tinawagan si Quinnan upang ipaalam na naglilipat ngayon si Frank ng mga droga gamit ang mga bagong tauhan ngunit sinabi niya na maaaring maling impormasyon lang iyon at hiniling kay Quinnan na makipagkita sa kanya ngayon. Maya-maya sa araw na iyon, tinawagan ni Frank si Colin at tinanong kung mayroon ba siyang narinig na bagong impormasyon patungkol sa kanyang mga droga at bagong
tauhan, ngunit sinabi ni Colin na wala, at dapat siyang mag-relax dahil agad niya itong malalaman kung mayroong bagong impormasyon patungkol sa kanya. Ibinaba ni Frank ang tawag at sinabi kay Mr. French na hindi si Billy ang daga. Si Colin ay nasa telepono kausap ang isa sa mga detective na nakabuntot kay Captain Quinnan na sinundan siya sa isang abandonadong gusali. Sa rooftop, sinabi ni Billy kay Quinnan na si Frank ay nakakatanggap ng mga droga ngunit hindi niya alam kung saan ito galing. Sinabi rin niya na nagsisimula na siyang matakot dahil nakita niya si Frank na puno ng dugo ang kanyang mga kamay at malamang na nawawala na siya sa katinuan. Natatakot si Billy na kapag nalaman ni Frank ang kanyang pagkakakilanlan ay siguradong papatayin niya siya. Nakikita ang sitwasyon ni Billy, humingi ng tawad si Quinnan para sa pagpasok niya sa gulong ito at nangakong ilalabas niya siya. Samantala, tinawagan ni Colin si Frank at sinabi sa kanya na nahuli na niya ang daga at nakikipag-usap siya kay Quinnan ngayon. Agad na inutusan ni Frank ang kanyang mga tauhan na pumunta sa lokasyon na ibinigay ni Colin upang dakpin ang daga. Si Delahunt, isa sa mga tauhan ni Frank ay tinawagan si Billy at sinabi sa kanya na natagpuan na nila ang daga at ibinigay kay Billy ang address upang pumunta siya. Ipinaalam ni Billy kay Quinnan ang sitwasyon at agad silang lumabas ng pinto upang makaalis. Ang surveillance unit ay huminto sa isang kotse sa labas ng gusali habang ang mga tauhan ni Frank ay dumating at pumasok sa loob na may kargang mga baril. Inakala ng mga detective na si Quinnan ay makikipagpulong ngayon sa mga tauhan ni Frank at ipinaalam ito kay Colin sa radyo na nagsabi naman na malamang na si Quinnan ang tunay na daga. Nagtangkang bumaba ng hagdan sina Billy, ngunit huli na ang lahat dahil paakyat na ang mga lalaki. Sinabihan ni Quinnan si Billy na tumakas sa fire exit habang siya ay mananatili upang i-distract ang mga lalaki. Sa labas, si Billy ay nagmamadaling bumaba sa isang eskinita nang biglang bumagsak ang katawan ni Quinnan sa kanya mismong harapan. Lumabas ng gusali ang mga lalaki at nadatnan nila si Billy na nakaupo sa bangkay ni Quinnan. Sinigawan siya ni Fitzy dahil sa pagiging late at inutusan siyang sumakay sa van. Mahigpit na inutusan ni Colin ang kanyang mga detective na huwag magpapaputok, ngunit hindi nakatiis ang isang detective at pinaulanan ng bala ang sasakyan ng mga lalaki at natamaan sa tiyan si Delahunt bago sila tuluyang makaalis. Sa istasyon ng pulisya, si Captain Ellerby ay nagtatanong kay Colin kung bakit pumasok si Quinnan sa abandonadong gusali at tinanong naman ni Dignam kung bakit niya pinasundan si Quinnan, na sinagot naman ito na trabaho ito ng internal investigation. Pinagsasapak ni Dignam si Colin dahil sa pagkainis hanggang sa inawat sila ni Ellerby at ng iba pang mga lalaki. Sinabi ni Colin kay Ellerby na may dahilan siya para maniwala na si Quinnan ay pinatay ng sarili niyang undercover agent, ngunit sumigaw si Dignam at sinabing isa iyong kasinungalingan. Humingi ng access si Colin sa mga nakalock na file ni Quinnan at Dignam, kaya sinabihan sila ni Ellerby na makipagtulungan sa tech guys upang mabuksan ang files at inutusan si Dignam na mag-leave of absence, ngunit sa halip ay nagpasya siyang mag-resign na. Sa bar, tinanong ni Fitzy si Billy kung saan siya nanggaling, na sinagot ni Billy na inutusan siya ni Frank na magpahinga muna kaya umuwi siya sa kanyang bahay bago matanggap ang kanilang tawag. Pinatawag ni Delahunt si Billy sa sopa kung saan siya nakahiga. Inihayag niya kay Billy na maling address ang ibinigay niya sa kanya kanina, ngunit dumating pa rin siya sa tamang lugar. Sinubukang abutin ni Billy ang kanyang baril, ngunit pinigilan siya ni Delahunt at ipinaisip sa kanya kung bakit sa tingin niya ay hindi sinabi ni Delahunt ang tungkol dito sa kanilang mga kasama. Dito ay napagtanto ni Billy na si Delahunt ay isa ring undercover kagaya niya. Tumayo si Billy at ipinahayag na si Delahunt ay patay na bago siya umalis. Nag-iisa si Colin sa police headquarters at kinuha niya ang telepono ni Quinnan sa evidence table at tinawagan ang huling numerong nakausap ni Quinnan. Si Billy ay hindi sigurado kung sasagutin niya ba ang kanyang undercover na telepono. Sumagot siya ngunit hindi nagsalita, ganoon din si Colin. Ibinaba ito ni Billy at nagsimulang mag-impake ng kanyang bag. Tinawagan niya muli ang numero at tinanong kung sino ang kanyang kausap. Sinabi ni Colin na siya si Sergeant Sullivan at siya na ang pumalit sa unit ni Quinnan. Sinabi rin niya na naka-leave of absence si Dignam at hiniling kay Billy na pumunta sa istasyon, ngunit ibinaba muli ni Billy ang tawag. Bumalik si Colin sa mesa na naglalaman ng ebidensya at binasa ang notebook ni Quinnan kung saan nagulat siya sa kanyang nabasa na si Frank ay isang FBI informant, isang katotohanan na hindi niya alam. Samantala, napanood sa balita ni Frank at ng kanyang mga tauhan ang tungkol sa pagkakahanap sa katawan ni Delahunt at kinumpirmang siya ay isang undercover informant ng mga pulis. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Frank at naisip na ginawa lang ito ng mga pulis upang itigil na niya ang paghahanap sa daga sa kanyang mga tauhan. Kinagabihan, si Frank at ang kanyang mga tauhan ay patungo sa isang bodega upang kumuha ng droga nang makatanggap siya ng tawag mula kay Colin na nagbabala sa kanya na may nakabuntot sa kanila na 2 kotse. Sinigawan ni Frank si Colin para paalisin sila at wala namang ibang pagpipilian si Colin kundi sumunod.
Pumunta siya sa surveillance office at sinabi kay LRB na nakausap niya ang undercover agent ni Quinnen at alam niya kung saan pupunta si Frank kaya hindi na nila kailangan itong sundan dahil pupunta sila ngayon doon upang hulihin na si Frank. Pagbalik sa kotse ni Frank, nakita niya na iniwanan na sila ng mga nakabuntot sa kanila at nasiyahan sa pagsunod ni Colin sa kanyang utos, habang si Billy naman ay tinext kay Colin ang lokasyon na kanilang pupuntahan. Sa bodega, habang si Frank ay sinusuri ang mga droga, tahimik na dumating ang maraming mga pulis sa labas nang hindi nila namamalayan. Nang makarga na nila ang lahat ng mga droga, sumakay na silang lahat sa sasakyan maliban kay Billy na nagtago sa likod ng bodega. Nang sinubukan na nilang umalis, tinambangan sila ng mga pulis at nagsimula ang hinihintay na bakbakan. Fucking shot me. Si Frank ay may tama ng bala sa kanyang tiyan at nagtago siya sa likod ng tractor upang tawagan si Colin na sumulpot na may hawak na baril. Tinanong siya ni Colin kung totoo ba ang tungkol sa kanyang pagiging FBI informant na hindi naman ito ikinaila. Tinanong rin niya kung alam ba ng FBI ang tungkol sa kanya na sinagot naman ni Frank na walang sino man ang nakakaalam sa kanya. Ininsulto ni Colin si Frank para sa hindi pagkakaroon ng anak na lalaki at nagpaputok si Frank ngunit siya ay nagmintis kaya gumanti si Colin at pinatay si Frank. Binati ng lahat si Colin nang siya ay pumasok sa istasyon ng pulisya. Nakita niyang naghihintay si Billy sa kanyang opisina. Pumasok siya at nagpakilala kay Billy at sinabing irerekomenda niya siya para sa Medal of Merit, ang pinakamataas na honor na mayroon sila. Sinabi ni Billy na ang tanging gusto niya ay ibalik ang kanyang identity at ang perang ipinangako nila sa kanya. Ibinigay niya kay Colin ang password sa kanyang nakalock na undercover file. Umalis saglit si Colin sa opisina para gumawa ng mga printout ng file ni Billy. Habang siya ay nasa labas, napansin ni Billy ang sobre na may label na Citizens Trust sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel sa mesa ni Colin. Na-realize niya na si Colin ang daga sa departamento at umalis, kaya nang bumalik si Colin sa kanyang opisina ay nakita niyang wala na si Billy. Napansin niya ang sobre sa kanyang mesa at naunawaan niyang nalaman na nito kung sino siya, kaya binura niya ang file ni Billy sa database ng pulisya. Pinuntahan ni Billy si Madeline sa kanyang opisina upang ibigay ang isang envelope sa kanya at sinabing buksan niya lang ito kung may mangyaring masama sa kanya o kung uutusan niya siyang buksan ito. Nagsimulang magsalita si Madeline ngunit pinatigil siya ni Billy at sinabing pag-isipan niya muna ito sa loob ng 2 linggo at mag-decide kung nais niya pa itong sabihin sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, ginising ni Madeline si Colin at ibinigay ang isang puting sobre na naglalaman ng litrato na nagpapahiwatig na siya ay buntis. Maya-maya, habang si Madeline ay sinusuri ang mga ipinadalang sulat sa kanila, nakita niya ang isang sulat na mula kay Billy para kay Colin. Narinig niyang nagsimulang maligo si Colin kaya binuksan niya ang sobre at nakita ang isang CD. Pinakinggan ito ni Madeline na may suot na headphone at nalaman na isa itong record ng pag-uusap ni na Frank at Colin na nagpapatunay na si Colin ay ang daga sa departamento. Lumabas si Colin sa banyo at inilagay ni Madeline ang recording sa speaker para marinig niya ito. Pumasok ng kwarto si Madeline at isinarado ang pinto. Tinawagan ni Colin si Billy na nagsabi sa kanya na ni-record ni Frank ang lahat at ibinigay ito sa kanyang abogado para sa insurance. Sinabi ni Billy na ibinigay ito sa kanya ng abogado ni Frank dahil nagtitiwala ito sa kanya higit sa sinuman. Tinanong ni Colin si Billy kung ano ang gusto niya, na sinagot naman ni Billy na nais niyang mabalik ang kanyang pagkakakilanlan. Ibinigay niya kay Colin ang kanyang lokasyon, ang abandonadong gusali kung saan namatay si Quinnen. Nang siya ay makapunta sa rooftop, sinalubong siya ni Billy na may dalang baril at inutusan siyang itaas ang kanyang mga kamay bago siya pusasan at kunin ang kanyang baril dahil inaaresto niya siya. Sinubukan ni Colin na kausapin ng maayos si Billy ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinabi niya kay Billy na walang maniniwala sa kanya dahil binura niya ang kanyang police file at identity. Pinagsasapak ni Billy si Colin upang tumahimik at nang itatayo na niya ito upang umalis, biglang dumating si Trooper Brown at tinutukan sila ng baril. Ibinunyag ni Billy na siya ang tumawag kay Brown dahil siya lang ang kanyang mapagkakatiwalaan sa departamento dahil sila ay magkasama sa training noon. Gayunpaman, inutusan niya si Billy na ibaba ang kanyang baril dahil sa utos ni Colin na siyang kanyang sarhento. Sumisigaw si Billy na si Colin ay ang daga ni Frank at may mga ebidensya siyang magpapatunay nito. You know who I am. Ibinaba niya si Colin sa isang elevator ngunit nang bumukas ang pinto, agad na nabaril sa ulo si Billy na gawa ni Barrigan. Ibinunyag ni Barrigan kay Colin na isa rin siya sa mga daga ni Frank sa kanilang departamento. Habang tinatanggalan niya ng posa si Colin, bumaba si Brown at nakita ang katawan ni Billy na nakahandusay sa sahig.
Kalaunan ay binaril rin ni Barragan si Brown at sinabi kay Colin na ibebenta sila ni Frank sa FBI. Hiningi ni Colin ang baril ni Barragan upang linisin. Sa korte, sinabi ni Colin na pinatay ni Barragan si Billy at Brown bago nagawang barilin ni Colin si Barragan at na siya ang daga ni Frank. Inirekomenda niya si Billy para sa Medal of Merit. Nakatanggap si Billy ng police ceremony sa kanyang libing. Si Madeleine at Colin ay parehong dumalo ngunit nakatayo sila sa magkabilang gilid ng kabaong. Si Madeleine ay umiiyak at halatang masama ang loob. Pagkatapos ng libing, sinubukan ni Colin na kausapin siya sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa sanggol, ngunit dinaanan lang siya ni Madeleine. Isang araw, pumasok si Colin sa kanyang apartment at nagulat nang makita si Dignam sa loob. Tumingin siya sa mga paa nito at nakitang nakabalot ito ng plastic na butas, kaya na-realize niyang ito na ang kanyang katapusan. Itinutok ni Dignam ang kanyang baril kay Colin bago binaril ito sa ulo at umalis nang walang sabi-sabi. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.